Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao at saan mang sulok ng mundo. Pag-usapan natin itong ibinulgar kahapon ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Itong si Gobernador Pamela Baricuatro, bilib na bilib ang mga maka-Duterte dito kasi matibay po ang kanyang pananampalataya at pagsuporta sa mga Duterte. Alam natin yan. Oo. Pero, kahapon, naging sentro siya. Hanggang ngayon, kung mababasa natin sa social media, nakakuha po si Gobernadora Pambaricuatro ng pambabatikos mula po sa kampo ng mga Duterte. Dahil sa kanyang pagbulgar na pawang mga ghost project, kung hindi man ghost project, substandard ang lahat. Again, tama yung narinig ninyo. Ang lahat ng flood control projects sa buong probinsya ng Cebu, kung hindi ghost, substandard. Again, uulitin ko, ang lahat, as in lahat, ng flood control projects. No? Dahil po, ang basis ng pagsasabi ni Pambaricuatro, matapos niya kasing personal na ininspeksyon ang mga proyekto na ito. Nagsagawa po ng malalimang investigasyon at inspeksyon ang kakahalal lamang na gobernador ng Cebu na pumalit kay Gwen Garcia na kaalyado ng mga Duterte. At ito pa yung mga nagpainit ng dugo at tumbong ng mga maka-Duterte, no? Dahil ayon po sa gobernadora, isinumiti na ang ng kanyang tanggapan, oh, ang mga report na ito na may kinalaman sa hindi lang ghost, kundi mga substandard pa sa Independent Commission for Infrastructure, na kung saan pinapatunayan nito na malaking korupsyon sa mga proyekto ang nangyari. Hindi pa natapos doon ang pagbubulgar ng gobernador ng Cebu na idolo dati ng mga Duterte supporter, pero ngayon binabatikos na. Bumalimbing na, nagtraidor na daw sa Duterte administration, nagtraidor na daw kay Digong, nagtraidor kay Sara. Oh? Sabi po dito ni Gobernadora Pambaricuatro, batay sa kanyang investigasyon, personal na pag-inspeksyon, nagsimula, mga kababayan, ang korupsyon sa flood control projects sa Cebu noon pang 2019. At yan po ay panahon ng dating Pangulong Duterte. Kaya, nakapagtataka na ang mga Duterte diehard supporters, galit na galit sila kay Pangulong Bongbong Marcos. Maliwanag naman ang sabi ni Atty. Claire na hindi lamang po sa panahon ng Marcos administration ang malawakang korupsyon. Oh? Dahil panahon ni Rodrigo Duterte, ibinulgar niya na ito pero wala silang nagawa. Samantalang itong kay Pangulong Bongbong Marcos, ibinulgar at may nagawang investigasyon at naging sentro ng usapan ng sambayan ng Pilipino. O ito ngayon ang nangyari, binaha ang Cebu na wala pong may gusto. Sa katunayan, nakikiramay tayo sa mga namatayan. Nakikidalamhati tayo sa mga nasaktan, no? Sa mga naulila, sa mga nawala ng property. Ubos lahat dahil po sa matinding pagbaha, abot hanggang bubong. Halos lahat sa Cebu, parang 70% apektado ng malawakang pagbaha dahil po sa palpak na flood control. Kasi kung maayos ang flood control, di sana
Hindi naranasan ng mga taga Cebu ito. Konting ulan, babaha na kaagad. 2019, iyang administrasyong Marcos, 3 taon pa lang. 3 taon pa lang. At nabulgar na ang korupsyon. So maliwanag po yun ha. Yan po ay talagang sinabi ni Gobernadora Pambari 4 yan. Na ayon po sa kanilang investigasyon, masusing investigasyon. At ang resulta ng investigasyon na yan at ang inspection na yan, ay isusumiti na po yan sa tanggapan ng ICI. Na nagpapatunay ng malaking korupsyon sa mga proyekto. At yung malawakang korupsyon na yon sa flood control project sa Cebu ay nagsimula pa sa panahon ng Duterte administration, 2019. So ito lang ang maganda sapagkat tiniyak ni Gobernadora Baricuatro na handa siyang makipagtulungan sa Malacanang upang panagutin ang mga individual at ahensya na kung saan sangkot sa pagwaldas ng bilyong-bilyong halaga ng pondo sa dapat sana ay magprotekta sa mga Cebuano laban po sa mga pagbaha. At binanggit doon na sa halagang 26.6 billion pesos na ang nailagak na pondo na flood control dyan sa lalawigan ng Cebu. Ang mga Duterte supporter, hindi matanggap ang ganitong pagbubulgar. Hindi nila matanggap na sabit ang Duterte administration. Tayo naman ay sinasabi lang naman natin, ano ba? Kailangan ba nating i-exempted itong Duterte administration? Hindi ba natin ito pag-usapan? Ito na binulgar na mismo ng kaalyado. And take note, nahalal pala bilang RDC, director, no? Itong si Gobernadora Pambari 4. Ano dito mga kamunting tinig o mga kaibigan, mga kababayan? Sabit ba ang Duterte administration dito? Kasi lahat ng flood control projects sa Cebu, kung ghost, substandard. At walang ibang nagsabi niyan, kundi ang bagong halal na gobernadora ng Cebu. Mga Duterte diehard supporters, kung talagang galit kayo sa korupsyon, huwag niyong i-exempted ang nakaraang administration ng tatay niyo. Huwag kayo lang palaging mag-focus dito sa Marcos administration dahil tanggap ng taong bayan ang pagbubulgar ng presidente. Tanggap ng taong bayan na lumaban ng presidente sa dekada-dekada ng problema dyan po sa mga pondo ng Department of Public Works and Highways, kickbacks, ang dami-dami. No? So yan po ang saklap ng kapalaran ni Bari 4. Alam nyo kung bakit? Nagsabi lang naman po siya ng totoo na halos lahat, as in lahat ng flood control project sa buong probinsya ng Cebu, matapos ng kanilang masusing investigasyon at kanyang personal na inspeksyon, substandard, ghost. Tapos ngayon, i-exempted ninyo ang tatay ninyo. As if walang kasalanan. Tapos kayo pa ngayon, ang may gana, manawagan ng pagbaba ng presidente. Sa mga taga Cebu, tingnan ninyo ang nararanasan ninyo. Halos lahat lumubog sa baha dyan sa lalawigan ng Cebu. Pero kung makapangbatikos kayo sa Marcos administration, wagas. Samantala, hindi nyo natitingnan na kahit nga mismo kaalyado,
dapat maging patas din kayo. Kami na mga pro-government, tuwang-tuwa kami nung ibinulgar ng Pangulo ang kalokohan na ito. Dahil, kaalyado ka man o hindi, pag napatunayan na ikaw ay may sala, mananagot ka. Oh? So kaya, dapat, sa mga Duterte diehard supporters, huwag kayo masyadong maging emosyonal na si PBBM lang ang may kasalanan ng lahat ng ito. No? Puro na lang pagpapababa sa presidente. 2019 to, nagsimula ang korupsyon. So ano na ngayon? November or 2025. Sana mag-reflex kayo, ha? Mag-reflex. Sabit ang Duterte administration or hindi? Malalaman yan kasi hawak na ni Gobernadora Pambari 4 na kaalyado ng mga Duterte ang kanyang mga ang kanyang mga findings. Ibubulgar po 'yon sa pagdating ng panahon sapagkat isusumiti po ni Bari 4 gobernadora ng Cebu ang kanilang ang resulta ng kanilang investigation. Okay? So sa punto na ito, ano kaya masasabi po ng mga Duterte diehard supporters dito? Tapusin nyo na yung pagbatikos ninyo sa Marcos administration na parang dito lang nagsimula yung korupsyon. Ang Pangulo nga binulgar na, substandard. Tsaka natandaan po ni Pambari 4 panahon ng SONA. Ayan, ngayon lumalabas ang katotohanan. Kung hindi pa kayo binaha dyan sa Cebu, hindi nyo nalaman na 2019 pala nag-umpisa na yan. Plus, ito pa, 26.6 something billion ang nailagak na pondo dyan sa flood control. And yet, ang Cebu, baha. Ang Cebu, lubog sa baha. Pero ang mga Duterte diehard supporter dyan, ang yayabang. O ngayon, tinabla kayo ng kaalyado ninyo na gobernadora. Nagsasabi lang naman ang gobernadora ng totoo sa kanyang pagbubulgar at sa kanyang pagtitiyak. Galit kayo. Abay, ano nangyari? Yan kasi sobrang paghanga nyo sa mga Duterte. Che. Ama, sobrang paghanga nyo sa mga Duterte. Che.